Hello mga palangga, kamusta kayong lahat? Ayan, meron tayo pag-uusapan ngayon mga palangga dahil alam nyo ba sa totoo lang, hindi ako nakakatulog din kagabi ng maayos nung pag-aristo kay Tatay Digong na illegal talaga. Matatawag na rin nating kidnapping yung nangyari kagabi. So maraming mga kababayan nating mga Pilipino ang umiyak, ang nagdadalamhati. Parang ganun na ang nangyari talaga. Talagang nakikita na natin ngayon ang laban. Lumabas ng mga tao, ang mga Pilipino, ang mga kababayan natin sa mga pangyayaring naganap kahapon na hindi talaga maganda. Masyadong atat na atat ang ibang mga tao, atat na atat yung mga kampo ng kadiliman sa ginawa nila dahil yung iba dito ay nagfiesta na sa Polvoron. Nagkakaroon na sila ng barangay, ay araw ng barangay, parang gano'n ang dating. Araw ng Malacanang, parang ganito na ang dating. Nagpalakpakan na siguro ang mga hayop, ang mga kademonyuhan na talagang pinapalaganap nila ang kagustuhan nilang mamuno sa ating bansa. Gusto nilang magfiesta ang Pilipinas ng Polvoron. So bago ang lahat mga palangga, bago natin pag-usapan ang ating paksa ngayon, panoorin muna natin si Kuya na naglabas ng kanyang saloobin upang sa ganun maintindihan nating lahat mga palangga. Okay? Maraming salamat Daan. O sige. Huwag tayo maglokohan mga boss. Merong mga pinatay, ibig sabihin merong pumatay. Pero sino ang dapat managot? Si Rodrigo Duterte lang ba ang dapat managot? Nasaan yung mga congressman at mga senador, mga politiko na pumapalakpak sa panahon ni Rodrigo Duterte? Napakalaking kaipokrituhan yan. Kayo ngayon lahat, nagtuturuan kayo ngayon lahat, nagsisisigaw kayo, merong hustisya. Pero nung panahon ni Rodrigo Duterte, kung todo palakpak kayo, kung todo puri kayo, sa ginagawa ni Digong, at kung pagpapanagot lang ang pinag-uusapan natin, dapat panagutin natin lahat. Ilang beses niya na inamin yan. Sa napakaraming mga hearing, pumapatay naman talaga siya. Nasaan na yung mga katabi niya? Nasaan na yung mga kabaro niya? Sa panahon na sinasabi niyang pumapatay talaga siya. Halimbawa, bahagi yan ng Liberal Party before mayor siya. Tahimik yung mga liberal nung panahon na yon. Kahit nga mismo CPP, Joma, Sison, sinuportahan si Digong Duterte. Kahit si BBM, isa pa yan, number 1, complicit si BBM. Nagpapasalamat pa si Bongbong Marcos kay Rodrigo Duterte sa pagkakaibigan nila. We are for justice. We are for accountability. Pero kung pagpapanagot ang pinag-uusapan natin, panagutin natin lahat. Kung ako lang tatanungin, dapat pati mga Marcos ikulong Malaki rin ang pagkakasala ng mga Marcos sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Bakit hindi ikulong? Bakit si Imelda nakalaya pa rin hanggang ngayon? Alam niyo mga boss, itong usapin na to, apektado tayong lahat ng mga Pilipino. Lalong-lalo na ang mga manggagawa. Kawawa tayo mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Naiipit tayo sa gitna. Naiipit tayo sa awayan ng kung sino man mga nag-aaway. Alam naman natin ang hustisya, keso sa Pilipinas o ibang bansa yan, nakapaling yan sa kung sino makapangyarihan, sa kung sino ang mayaman, sa kung sino ang nakaupo. Alam naman natin pare-parehas. O ayan, naririnig ninyo mga palangga? Di ba? Bakit noong si kapanahonan ni Marcos ng kanyang ama, mas malaki pa yung utang. Kaya lugmok sa kahirapan ang bansang Pilipinas noon. Kaya nga unti-unti tayong bumangon na hanggang sa nagkaroon tayo ng presidente na si Tatay Digong. Pero ano ang nangyayari? Nung makaupo na yung anak bilang presidente na si Bangag, so ano ang nangyayari? Ito na naman, pababa na naman tayo. So yun yung dahilan kung bakit sinabi ni Kuya dito, pari-pariho lang yung mga tao na kung saan nagpapabango kay Tatay Digong, nasaan sila ngayon? Yun yung malaking katanungan. Bakit si Imelda Marcos hanggang ngayon buhay na buhay pa rin, hindi kinulong? Ilang taon na ba siya? Yun ang isipin natin mga palangga, di ba? Ay nako talaga naman. Isa sa mga dahilan, hindi aasinso ang Pilipinas kung palagi lang tayong nagbubulag-bulagan, nagiging bungol. Diba? Yun yung nagiging dahilan sa usaping ito. So sana sa mga makapanood nito na ayaw kay Duterte ng pagbabago, manlumo kayong lahat dahil sa totoo lang naman,
babalik din yun si Tatay Digong. So adios para sa lahat and God bless everyone. Bye.